Hoy Hazel, gumising ka na riyan at maghahanda na tayo. Dahan-dahan na idinilit ni Hazel ang kanyang mga mata. Panibagong araw na naman para makakilala ng mga bagong foreigners. Umupo si Hazel at pinagmasan ang labas ng kanyang maliit na bintana. Bilisan mo na dyan, maligo ka na. Ang aga-aga pinasisigaw mo ko. Sino ba kasing nagsabi na sumigaw ka? Bulong ni Hazel at mabilis na bumangon para pumunta sa banyo. Naligo kaagad si Hazel at umagang-umagay wala silang shampoo at sabon man lamang. Kinakailangan pa ni Hazel na lumabas ng banyo na suot ang maliit na tuwalya. Tita, walang sabon maski shampoo. Sigaw ni Hazel. Nasaan ba si Obet? At nang makabili siya ng sabon. Aga-aga eh. Obet, bumili ka nga ron. Sigaw ng Tita Helen Hazel. Ano ba naman yan? Iritadong sigaw ni Obet. Umirap si Hazel at mabilis na pumunta sa itaas at agad na dumiretso sa kwarto. Pumasok si Hazel ulit sa banyo at mabilis na naligo. Ilang saglit lang rin ay dumating ang pinsan niya na si Obet para iabot ang shampoo at sabon. Pagkatapos maligo ni Hazel ay nagbihis kagad siya ng isang red dress na hanggang itaas ng tuhod. Okay na ba to? Tanong ni Hazel sa kapapasok lang na si Helen. Oo, okay na yan. Mag-makeup ka na lang dyan. Pupunta tayo sa isang hotel. Doon natin kikitain yung lalaki. Bakit hotel? Kunot noon na tanong ni Hazel habang nagsisimula sa eyeshadow. Hindi ka naman papasok sa kwarto. May restaurant kasi sa ibaba ng hotel na yon, kaya doon na tayo makikipag-usap. Tumango si Hazel at mabilis na naglagay ng red lipstick. Nakasanayan na ni Hazel ang makipagkita sa mga foreigners na inaalok sa kanya ng Tita Helen niya. Dahil wala nang magulang si Hazel, hindi rin niya alam kung nasa na mga ito. Nasanay si Hazel na ang Tita Helen at Tito Leo ang kasama niya. Tara na! Sumunod kaagad si Hazel papunta sa ibaba habang sinuot ang bag niya. Lumabas sila at nagtaas agad ng kilay si Hazel sa mga tambay. Grabe naman ang ganda ng pamangkin mo, Helen ah. Kaya nga maputi pa. Umirap si Hazel at maya-maya lang ay sumakay sila ng tricycle. Kalahati ng perang natatanggap ng Tita Helen niya ay napupunta sa kanya. Gusto ulit ni Hazel na mag-aral dahil huminto siya nung first year college pa lang siya. Dito na lang Manong, ito bayad. Salamat Helen. Bumaba si Hazel at mabilis silang naglalakad papunta sa restaurant sa loob ng hotel building. Umupo si Hazel sa maliit na sofa at ang Tita Helen niya naman ay umupo sa tabi niya. Ayan na siya! Nagniningning ang mga mata ni Helen at tinapik ang hita ni Hazel. Ang pangit naman tita, bulong ni Hazel at peking ngumiti sa lalaki. Good morning Sir Harvard. Good morning, you look gorgeous today. Ngumiti ang foreigner na lalaki. Let's order some food. Tinawag ng foreigner ang waiter. Hindi nakatakas kay Hazel ang malagkit na tingin sa kanya ng lalaki. Ngumiti si Hazel ngunit hindi nagtagal dahil nahuli niya na nakatingin ito sa dibdib niya. So, sir, this is Hazel. She's my niece. Bali-bali ko pa ang Ingles ni Helen. I want you to meet her because she is one of my best shots. If you want, you can talk to her privately. Is she married? Napalunok si Hazel. If she's not married, we can properly arrange our papers. I can marry her in Spain. Seryoso ang foreigner. I'm not young anymore and she is too. Sure. Nanlalaki ang mga mata ni Hazel at napatingin kay Helen. Wala naman sa pinag-uusapan nila na ikakasal siya kagad sa isang foreigner. Tita, ano ba sinasabi mo riyan? Nanlalaki ang mga mata ni Hazel. Anong ikakasal? Wala yan sa pinag-uusapan natin ah. Pumayag ka na. Gagandang buhay mo, gaga. Mariin na singhal ni Helen. Anong gagandang buhay? Kakikilala pa lang natin sa kanya. Mamaya kung anong gawin sa akin ng matandang yan. Singhal ni Hazel at iniwas ang paningin sa foreigner. Tumikhim si Helen at nakangiting tinignan ng foreigner. My niece is very shy to you. She said she will marry you and she's very happy about that. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Hazel. Aaminin niyang bobo siya sa Ingles.
pero naiintindihan niya ang mga sinasabi ng Tita Helen niya. Wow, that's nice. Ngumisi ang foreigner. Tinignan nito si Hazel na kinakabahan na nakatingin sa kung saan. I can give you the world, honey. I will give you everything you want and I will obey every word that you will say. Nek-nek mo no, matanda. Bulong ni Hazel sa nakakainis na boses. Tinignan ni Hazel ang Tita Helen niya. Magbabanyo lang ako, tita. Sasamahan na kita. Naging seryoso si Helen. Hindi ko kailangan ng tagahugas ng puwet ko, tita. Mabilis lang ako. Tinignan ni Hazel ang foreigner. Wait for me here, okay? Ngumiti ng matamis si Hazel. Okay, I will. Ngumiti ang foreigner at umirap naman si Hazel. Mabilis na tumayo si Hazel at agad na naglakad. Dahil nakatalikod ang Tita Helen niya sa kanya, lumiko si Hazel papunta sa exit ng hotel. Nakahinga na maluwag si Hazel at mabilis na naglakad papunta sa hindi niya alam na lugar. Anak ng tokwa. Inis na kinuha ni Hazel ang papel na lumipad sa kanyang muka. Ano ba? Auction? Akmang itatapon ni Hazel ang papel nang bigla niyang mabasa ang headline. Gusto mo bang makapangasawa ng mayaman? Nanlaki ang mata ni Hazel at binasa pa ang nakasulat sa papel. Maging asawa ka lang ng milyonaryo, may 1 milyon ka na kagad. Tinignan ni Hazel ang lokasyon at mabilis nakaisip ng ideya. Total, ay si Hazel na lang naman ang nagpapalamon sa sarili niya. Bakit hindi na lang siya mag-asawa ng mas mayaman pa? Uso pa palang ganito? Mga bilyonaryo talaga. Kung ano na lang ang trip sa buhay. Kailangan pang bumili ng babae para lang may maiharap sa magulang. Napapailing si Hazel at agad na tinago ang papel sa kanyang bag. Tricycle, kuya! Napatingin si Hazel sa likod niya at nakita ang Tita Helen niya, kasamang foreigner. Nanlaki ang mga mata ni Hazel at mabilis na sumakay sa tricycle. Bilis, kuya! Nakarating sa venue si Hazel. Mabilis siyang pumasok at namangha sa ganda ng lugar. Kanya-kanya ang upuan ng mga businessman at may mga assistant pa tong katabi. Tinignan ni Hazel ang damit na suot niya at napangiwi dahil ang pangit na tignan. Hoy miss, ano pang ginagawa mo riyan? Magsisimula na. Napatingin si Hazel sa bakla na sumisigaw. Nataranta si Hazel. Opo, susunod na po ako. Awkward na ngumiti si Hazel. Bilisan mo, magsisimula ng auction hindi ka pa rin nakapag-ayos. Umirap ang bakla at mabilis na umalis sa harap ni Hazel. Lakad-takbo ang ginawa ni Hazel para makarating sa backstage. Hinawi ni Hazel ang mga damit at nakita niya ang matingkad na mermaid dress. Ngumisi si Hazel at mabilis na nag-ayos. Ngayon ay sisimulan na natin ang bidding. Isang businessman, isang babae lang din ang pwedeng iuwi. Bawal lang mag-double bidding sa 2 babae. Ang tanging rules lang natin, bawal lang mag-cheat. Ngumiti ang MC. Let's all welcome our girls. Pagkatapos ni Hazel magbihis ay pumila na kagad si Hazel. Nakakasilaw na spotlight ang napunta sa kanila. Hazel composed her posture. Tinignan ni Hazel ang mga lalaki at dumiretso ang tingin niya sa blonde na buhok na isang businessman. 150,000. 180,000. Napasinghap si Hazel at mas lalong inayos ang postura dahil siya na ang susunod. Huminga ng malalim si Hazel at napatingin kay Lucian. Si Lucian ay napatitig kay Hazel. Sabi nito sa kanyang isip ay parang pamilyar si Hazel. Next, Hazel de la Cruz. Ngumiti si Hazel at naglakad sa harap na parang isang modelo. Tutok na tutok ang mga mata ni Hazel kay Lucian na nakatitig rin sa kanya. Hazel winked and turned around para ipakita ang likod niya. 1.5 million. Lucian bid. Pamilyar si Hazel para sa kanya dahil sa litrato nito sa cellphone. 2 million. Nakangising sabi ng lalaki at uminom ng wine. 5 million. I'm closing the deal. Tumayo si Lucian at mabilis na naglakad ang assistant nito at nilagay sa glass box ang pera. Ngumisi si Hazel at napasinghap sa tabi niya ang MC. Tuwang-tuwa si Hazel dahil bukod sa businessman na nakaupo, ay tanging si Lucian ang gusto niya. Hazel de la Cruz, sold to a billionaire. Ilang sandali lang ay pinapunta si Hazel sa isang kwarto. Kinakabahan si Hazel ngunit malakas ang loob niya.
Yumukod ang assistant ni Lucian at binuksan ng pinto para kay Hazel. Ay, ang bongga. First time kong pinagsilbihan ah. Salamat. Ngumiti si Hazel. Trabaho ko po yun, ma'am. Pumasok si Hazel sa loob at nakita si Lucian. Suot nito ay white polo na nakabukas ang bandang dibdib, blue pants at blue coat. Blonde na blonde ang buhok nito. Have a seat. Okay, anong gagawin ko rito? I-discuss ko lang ang kontrata sa'yo. This is an agreement between the two of us. Tumango si Hazel. Ibig sabihin ba nito asawa na kita? Muntik nang mabulunan si Lucian ngunit mabilis na tumikhim. Yes, but we have an agreement. Mabilis na inilapag ni Lucian ang contract na naglalaman ng rules at payment ni Hazel bilang isang asawa. Una, mag-asawa lang tayo sa papel. Pangalawa, pwede kang makipag-date sa kahit na sino at ganun rin ako. Pangatlo, may down payment kang malaking pera simula bukas. Pang-apat, pwede kang pumunta sa kahit saan mo gusto. Teka naman, kumunot ang noo ni Hazel. Di ba pag mag-asawa loyal sa isa't isa? Natawa si Hazel sa sariling tanong. Pero bahala na kasi ang gusto ko lang naman pera. Naging seryoso ang mukha ni Lucian. Kung hindi lang talaga kasama sa plano ang maging asawa ni Hazel, ay hindi siya papayag na sa papel lang sila mag-asawa. Dahilan? Malaki ang utang na loob ni Lucian sa boss niya. Right, pera lang naman ang kailangan mo. Kaya hindi mo kailangang sundin ang lahat ng nasa kontrata. Lahat ng pera mo makukuha mo. Ngumisi si Lucian. Ngunit hindi ka lalabas ng walang guards. Ha? Bakit naman? Ano namang gagawin ko sa labas? Ang pangit kaya kapag may bantay ako. Ano ba ako? 16 years old na kapag lumabas, mabubuntis ng kung sino sa daan. Nakangiwing paliwanag ni Hazel. What? Hindi makapaniwala si Lucian sa mga pinagsasasabi ni Hazel na ngayon ay nakakunot ang noo. We just want you to be safe, okay? Hindi naman ako ganun kahigpit dahil una sa lahat, hindi naman kita kilala. Same. Ngumuso si Hazel at nag-angat ng tingin. Saan naman ang magiging bahay ko? Ayoko nang bumalik sa squatters naming bahay. Umiinom si Lucian ng wine at tinignan si Hazel sa mga mata. Sa mansyon ka mananatili, kasama ako. At mga guards, ganun na rin ang mga maids. Seryosong tinignan ni Lucian si Hazel na nakatingin sa kanya. Ayoko lang sa lahat. Tatakbuhan ako. Tumango si Hazel at ngumiti. Gusto niyang bagong buhay na meron siya. At kahit maghirap si Hazel sa kamay ni Lucian, tatanggapin niya pa rin. Pera ang importante para kay Hazel. At kapag wala yon, hindi mabubuhay si Hazel. Nash, prepare the car. Tinignan ni Lucian si Hazel. Let's go. Okay! Excited na sigaw ni Hazel at mabilis na kinuha ang bag at ang contract. Lumabas ng room si Lucian at Hazel na magkasama. Nagulat si Hazel sa mga clicks ng camera kaya natakpan niya ang mga mata niya. Natigilan si Hazel nang may humawak sa bewang niya. Bilisan mo! Iritadong bulong ni Lucian. I hate cameras. Lakad at takbo ang ginawa nila Hazel bago makarating sa kotse. Ang malaking kotse ni Lucian ay nakapagpamangha kay Hazel. Bumuntong hininga si Hazel at napatingin sa unahan. Si Nash ang driver, ang assistant ni Lucian. Bago ang lahat, my family wants to meet my wife. Kumabog ang puso ni Hazel. Ano? Meet the family na kagad? Pagpahingahin mo naman muna ako. Kumunot ang noo ni Lucian. At bakit? Nakaupo ka lang naman kanina at naglalakad. Umirap si Hazel. Malamang tumakbo ko sa tita Helen ko, no? Papakasal ba naman ako sa matandang foreigner na yun? Pangit-pangit. Kinagat ni Lucian ang labi para pigilan na matawa sa sinabi ni Hazel. Ngunit natigilan rin si Lucian at napatingin kay Hazel. Binibenta ka ng tita mo? Tumango si Hazel at ngumisi. Wala kaming pangkain sa araw-araw kapag hindi ko sinunod ang utos ng tita Helen ko. Ang laki naman pala ng bahay mo. Tapos ano yun? Ikaw lang mag-isa rito bukod sa mga maids at guards mo? Kabababa lang ni Hazel sa kotse ay namangha na siya sa ganda ng bahay ni Lucian. Walang-wala ang bahay ni Hazel sa bahay ni Lucian. Natawa si Hazel at ipinilig ang ulo dahil masaya na ang buhay niya ngayon. Ako lang mag-isa rito. Binigay sa akin ang bahay na to ng ninong ko.
I need to take care of it. That's why I renovated it. Ano bang trabaho mo? Naglakad si Hazel papunta sa loob. Architect. Tumango si Lucian sa mga bumabati sa kanya. Tumango-tango si Hazel. Hindi na masama ang trabaho ng asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Hazel sa naisip. Pinagmasdan ni Hazel ang buong bahay. At ang makikita mo ay puro itim, gray at white. San pala rito ang kwarto ko? Bungad na tanong ni Hazel. Pagod na talaga ako eh. Naiwan ko pa yung bag ko sa tricycle driver kanina. Nash? Tumango si Lucian. Tatawagin ka nilang na maid kapag handa ng pagkain. Rest well. Ngumiti si Hazel at mabilis na sumunod kay Nash. Pumunta sila sa elevator kaya napasinghap si Hazel at panibagong manghana naman ang naramdaman niya. Akala ko masungit yung si Lucian. Okay naman pala siya. Gwapo at matalino pa. Ngumuso si Hazel. Sabihin mo nga sa akin, ako lang bang naging asawa niya? Lumabas si Hazel at Nash sa elevator at naglakad. Mabait naman si Sir Lucian. Basta, wag lang gagawa ng kalokohan. At ikaw pa lang po ang napapangasawa niya. Ano ka ba? Wag ka nang magpo sa akin. Hindi naman ata nalalayo yung edad mo sa akin eh. Kapag hindi niya ako type, ikaw na lang ang gugustuhin ko ha. Namutla si Nash sa narinig mula kay Hazel. Natawa naman si Hazel at tinapik ang balikat ni Nash nang makarating sila sa master's bedroom. Kumpleto na po ang gamit niyo dyan. May intercom sa gilid ng kama para kapag may kailangan po kayo. Magsabi lang po kayo. Enjoy. Yumukod ng konti si Nash bago nagmamandaling naglakad. Inosente siya. Natawa si Hazel at agad na pumasok ng kwarto. Wowers! Ang laki ng kwarto ko at ang lambot ng kama. Ngumiti si Hazel at napatingin sa cellphone na nasa dibdib niya. Natunog ito mula kanina pa. Nagtaas ng kilay si Hazel at nakitang ang tita Helen niya ang tumatawag. Bahala na kayo sa mga buhay niyo no? Ngumisi si Hazel at napapikit habang nakahiga sa kama. Maganda na ang buhay ko ngayon. Hindi na ako kailanman babalik sa inyo. Suminghap si Hazel at mabilis na tumayo. Pumunta siya sa banyo at mabilis na naligo. Ngayon lang naranasan ni Hazel ang magandang buhay. Kaya naman hanggat nandyan si Lucius, ay gagawin niya ang lahat. Pagkatapos maligo ni Hazel ay kinuha niya ang branded na hoodie at isang short. Ma'am Hazel, kakain na po. Napatalon si Hazel sa narinig mula sa intercom. Napatingin si Hazel doon at nakahinga ng maluwag. Lumapit sa Hazel at pinindot. Okay po, pababa na. Mabilis na lumabas si Hazel ng kwarto at agad na ginamit ang hagdan pababa, papunta sa kusina. Never na imagine ni Hazel na titira siya sa bahay ng mga mayayaman. Napatingin si Hazel sa dining table at nakitang napakaraming pagkain. Kain na po kayo. Tawag ng isang maid at marahan ng ngumiti sa kanya. Base sa itsura, ito ang pinakamatanda sa lahat ng maid. Pasensya na ho kayo kung ito lang munang pagkain ngayon. Ubos na kasi iba pang stocks ng pagkain. Ay, ayos lang po no. Sanay naman po ako sa kung anong nandyan sa lamesa. Ayun lang po ang kakainin. Hinanap ng mga mata ni Hazel si Lucian. Si Lucian po pala? Nasa opisina niya at may kukunin lang daw sandali. Pwede ka namang mauna na sa kanya, iha. Baka gutom ka na rin. Ngumiti ulit ang matanda. Ako nga pala si Penny. Simula bata pa si Lucian ay ako na ang nag-alaga sa kanya. Welcome ka dito, iha ha. Napangiti si Hazel at dahan-dahan na naglalakad papunta sa upuan. Hindi akalain ni Hazel na magiging welcome siya sa bahay ni Lucian. Totoo ngang mabait si Lucian dahil mabait ang nagpalaki sa kanya. Kung hindi niyo naman po mamasamain, asan po ba yung mga magulang niya? Ang daddy niya ay may asawa ng iba at ang mami niya lang ang kasama niya. Paminsan-minsan naman nagkikita sila ng daddy niya ngunit madalas na kasama ni Lucian ay yung tito Raquel niya. Tumango si Hazel. Kahit po mga kapatid wala. Meron siya mga kapatid sa tatay niya. Habang sa mami niya naman ay isang babae na ngayon ay modelo na sa ibang bansa. Pinagsilbihan ni Penny si Hazel na napasinghap at ilang sandali lang ay dumating si Lucian. Bagong shower at nakasuot ng puting t-shirt at isang shorts na gray. Napalunok si Hazel nang makita kung gaano kagwapo si Lucian kapag kaswal lamang ang damit nito. Why?
Napakurap si Hazel ngunit may naalala. Lucian. O bakit? Nagtaas ng kilay si Lucian at hinawakan ng kutsara at tinidor. Gusto ko lang sanang i-request na gusto ko sanang bumalik sa pag-aaral. Pinagkiskis ni Hazel ang mga daliri niya sa paa sa ilalim ng lamesa. Gusto ko sana na mag-aral, hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. You can do whatever you want, Hazel. Hindi ko hawak ang oras mo. Kung gusto mong mag-aral, pwede kang samahan ni Nash. Malamig na sagot ni Lucian. Besides, ako naman ang magbibigay ng pera mo. Kinagat ni Hazel ang kanyang labi dahil sa labis na tuwa. Napatingin si Lucian kay Hazel na nakangiti habang naghihiwa ng karne. Napailing si Lucian at naisip na maganda nga talaga ang anak ng kanyang boss. Bukod sa makinis, matangkad at mature dito. At isa pa nga pala, tumikhim si Hazel. Pwede mo ba akong bilhan ng cellphone? Hindi kasi ako tinitigilan ng tita Helen ko eh. Alam mo naman ayoko nang bumalik sa kanila, di ba? Nash will buy that for you. Iniisip ni Lucian na yung trabaho ni Hazel sa poder ng tita Helen ito. And, may I know your aunt's name? Helen de la Cruz. Tumingin si Hazel sa kanya. Bakit? Sasabihin mo bang nandito ako? Nanlalaki ang mga mata ni Hazel. Tss, binili na nga kita kaya akin ka na. Umiwas ng tingin si Lucian at natigilan naman si Hazel at napatitig sa karne. Gusto ko lang malaman ang pangalan niya kung sakali man na magkita kami. Tumangutango na lang si Hazel at nawalan ata siya ng gana sa pagkain dahil sa unang narinig sa bibig ni Lucian. Hindi alam ni Hazel kung kilig ba ang nararamdaman niya o sadyang may nakakakiliti lang sa sinabi ni Lucian. Ilang linggong nakalipas ay naging maganda ang buhay ni Hazel. Nakapag-aral siya ulit at nabibili niya lahat ng gusto niya. Maayos ang pakikitungo ni Lucian sa kanya at ganun rin si Hazel kay Lucian. Ano bang gagawin natin, Lucian? Ang dami namang papel. Kailangan mong pag-aralan ng business na to. You will need that in the future. Grabe, lahat to. Isang sentence pa nga lang hindi ko na maintindihan. Nakangusong sabi ni Hazel. Kunot na kunot ang noo niya. Madali lang naman yan. I also need to train you dahil baka balang araw, ikaw na maghahawak ng mga business. We will start in leadership, management, communication skills, confidence and critical thinking. Kaya ko ba talaga yan at kailangan pa ba yan? Napahawak si Hazel sa kanyang noo. Ngumisi si Lucian at nilagay ang 2 folder sa harap ni Hazel. Gustong gusto mo sa bahay na to, hindi ba? Kung ayaw mong paalisin kita, mag-aral ka ng business. Napairap si Hazel at isa-isang binasa ang mga papel na nasa harapan niya. Lucian is watching every damn time na nagre-reklamo si Hazel. Gusto ni Lucian na matuto si Hazel dahil balang araw, malalaman ni Hazel ang tungkol sa pamilya nito. Merienda muna kayo. Biglang pumasok si Manang Penny sa opisina. Mabuti na lang dumating ka, Manang. Habang buhay na ata ako mababaliw rito eh. Kinuha ni Hazel ang baso ng juice. Ano po pala yung tinapay? Crostini bread yan na may chocolate sa loob. Kabibake lang yan ha, mainit. Salamat po dito. First time ko talaga makatikim ng ganito eh. Tinikman ni Hazel ang tinapay. Wow, ang sarap! She's the best cook here. Nagkibit-balikat si Lucian at natawa naman si Manang Penny. Ilang oras ang ginugol ni Hazel sa pagbabasa at nang magkaroon ng oras ay agad siyang tumayo. Napatingin si Lucian sa kanya at nagtaas ng kilay. Gusto ko mag-shopping. Wala na kasi akong damit eh. Tinatakasan mo ba ang mga papel na nasa harapan mo? Hoy, hindi ah. Umiling ng sunod-sunod si Hazel. Gusto ko lang talagang lumabas at mamasyal. Sige na, payagan mo na ako. Ngumiti pa si Hazel. Bumuntong hininga si Lucian at binigay ang black card kay Hazel. Nagmamadaling lumabas si Hazel sa opisina at mabilis na tinawag si Nash. Pinayagan po kayo? Aba, oo naman. Ganda lang ang puhunan para payagan ako ni Lucian, ano? Nakangising sabi ni Hazel. Tara na. Okay, sabi niyo po eh. Napakamot sa ulo si Nash. Kuya Jepoy, ang mga guards po. Mabilis na sumakay si Hazel sa backseat habang hawak ang kanyang cellphone. Hindi makapaghintay si Hazel na magkaroon ng bagong damit. Hindi nga lang maiwasan ni Hazel na magkaroon ng palaisipan kung saan ang mga magulang niya.
Nash, may mga magulang ka pa ba? Meron po. Actually, si Sir Lucian ang nag-aalaga sa kanila. Tumango si Hazel. Mga kapatid, meron ka? Tumango si Nash. Bakit niyo po naitanong? Umiling lang si Hazel at ngumiti. Kung hahanapin ni Hazel ang mga magulang niya, saan naman siya magsisimula? Napailing si Hazel. Si Helen na kasi ang kinikilala niyang magulang kaya naman nawala na sa isip ni Hazel na may totoo pala siyang nanay. Nandito na po tayo. Sasama pa ba kayo sa loob? Kaya ko namang mag-isa. Kung hindi po kayo komportable, lalayo kami sa inyo. Pero asahan niyo pong nasa tabi-tabi lang kami. Kami kasi ang malalagot kay Sir Lucian. Ganon? Sigurado ka bang hindi ako crush ng boss mo? Daig ko pang Disney princess sa dami ng bodyguards. Natawa si Nash kaya natawa na rin si Hazel bago sila bumaba. Dala ang black card ay mabilis na naglakad-lakad si Hazel sa loob ng mall. Bili rito, bili doon, at bili sa lahat ng magustuhan niyang branded na damit. Thank you, nakangiting sabi ni Hazel. You're welcome, ma'am. Naglakad si Hazel dala ang 4 na paper bags na puno ng mga damit. Ibibigay niya kasi ang ibang damit sa kaibigan niya na si Hannah. Ngumuso si Hazel habang tumitingin ng mga lipstick at iba pang cosmetics. Bagay po sa inyo ang maroon, ma'am, or nudes. Talaga? Patry niya ako ng maroon na sinasabi mo? Here po. Sinubukan ni Hazel ang maroon na sinasabi ng babae at bagay nga sa kanya. Ngumisi si Hazel ngunit napawi nang makita ang tita Helen niya. Kasama nito ang babae nitong anak na namimili rin ng lipstick. Hazel? Napapikit si Hazel nang marinig ang boses ng kanyang tita Helen. Napalunok si Hazel at dahan-dahan na humarap kay Helen, nagulat. Hazel, saan ka ba nanggaling? At bakit ngayon ko lang nagpakita? Bumaba ang tingin nito sa mga paper bags. Nag-asawa ka na ba ng mayaman? Pautang naman ako ng pera. Umalis ka na lang ng biglaan sa bahay. Sino ka po? Tanging sagot ni Hazel dahil ayaw niyang malaman ng mga tao na tita niya ang kausap niya. Hindi kita kilala, miss. Ano? Kumunot ang noon ng anak ni Helen. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa amin na hindi mo kami kilala, Hazel. Sa amin ka nang galing, tandaan mo yan. Nakapangasawa ka lang na mayaman, kala mo ang taas-taas mo na. Napatingin si Hazel sa mga tao sa lakas ng boses ng anak ni Helen. Ang ingay mo, May. Bulyaw ni Hazel. Huwag niyo na akong hanapin. Maganda ng buhay ko ngayon. At hindi na ako kailanman uuwi sa bahay. At bakit? Sino ba yung naging asawa mo at ipakilala mo naman kami sa kanya? Tayo-tayo makikinabang sa pera ng asawa mo. Ngumisi si Helen. Naalala ni Hazel ang lahat ng kabutihan ni Lucian sa kanya. Hinding-hindi papayag si Hazel na abusuhin ni Helen ang lahat ng kabutihan ni Lucian sa kanya. Hindi niyo na kailangan pang malaman kung sinong asawa ko, tita. Wala kayong dapat na hingin sa kanya. Aalis na ho ako. Akmang maglalakad si Hazel lang, mariin na hinawakan ni Helen ang braso ni Hazel na napaatras. Wala kang utang na loob, Hazel. Ginapang kong pag-aaral mo, pagkain mo at pangangailangan mo. Ngayong magandang buhay mo, basta mo na lang kaming kakalimutan na para bang hindi ka namin pinakain at tinilagaan. Kaya nga, mama, parang hindi tayo kilala ng magaling mong pamangkin. Palibhasa, palamunin. Nagtangis ang panga ni Hazel sa narinig. Tila nagpanting ang dalawa niyang tenga. Wow! Nagsalita ang isa pang palamunin. Hindi na pinansin ni Hazel ang mga tao sa cosmetic store. Ang kapal naman ng mukha mong pagsabihan akong palamunin. Isang ba galing lahat ng kinakain mo? Ako ang nagpapakain sa inyo. Lahat. Ako ang gumagalaw sa pamilya. Kaya wag mo akong paaandaran ng palamunin ako. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang mas palamunin. Umalis si Hazel sa harap nila ngunit hinila ni May ang buhok niya. Naging alerto sila Nash at mabilis na tumakbo papunta kay Hazel. Ang kapal na mukha mo. Inalagaan ka namin pagkatapos kang iwan ng baliw mong nanay sa amin. Anong sabi mo? Sigaw ni Hazel at malakas na hinila ang buhok ni May. Lintik ka, May. Wala kang ambag kung hindi ang bumuka ka kapag gusto mo. Inawat ni Nash si Hazel at lahat ng bodyguard sa inawat sila Helen at May. Ngumisi si Hazel dahil napapaligiran siya ng mga guards. Tinignan ni Helen si Hazel. Hindi ka mabubuhay kung wala kami, Hazel. Yumaman ka lang ang taas na ng lipad mo sa sarili mo.
Galit na singhal ni Helen. Kapal! Kapal na mukha mo! Sana hindi ka nilang namin kinuha sa nanay mo. Sana nga talaga. Sigaw ni Hazel. Nagbubulungan na ang mga tao sa loob ng mall. Sana nga, hinayaan nyo na lang ako at hindi na ginawang lintik na prostitute. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hazel. Hindi ko kayo mapapatawad. Kinuha ni Hazel ang kanyang bag at mabilis na umalis. Pag-uwi nila Hazel ay naabutan niya si Luciana nakatalikod at nakaharap sa malaking telebisyon. Puno ng kalmot, galos at sugat ang braso ni Hazel. Ganon din ang leeg niya. Ugaling kali ang pinsan niyang si May, kaya hindi na nagulat si Hazel na umuwi siyang may sugat. Manang, ang medicine kit po. Si Nash na natataranta na ang boses. Sabi kong ayos lang ako eh. Medyo iritado na sa sagot ni Hazel, ngunit napangiwi nang mahawakan ng sugat. Napatingin si Lucian sa kanya. Napasinghap ito at kunot ang noo na nakatingin kay Hazel. What happened to you? Away kali lang. Di naman masakit eh, sanay na ako. Ha? Puro sugat ka nga eh. Manang Penny, pakibilis. Hinawakan ni Lucian ng kamay ni Hazel at pinaupo sa sofa. Ano bang nangyari, Nash? Bigla na lang naming narinig si Ma'am na sumisigaw. Hindi namin alam ang nangyari pero may dalawang babae kaming naabutan na kaaway niya. Si Nash sa kalmadong boses. Bumuntong hininga si Hazel habang pinanonood si Manang Penny. Sino ang mga yun? What's their purpose of hurting you? Humalukip-kip si Lucian. Si May at Tita Helen yun. Ngumisi si Hazel at napangiwi kalaunan dahil sa alkohol. Paano? Pinagtripan ko kanina na hindi ko sila kilala. Etong May ba naman to? Sumigaw ba naman sa loob ng store? Sino hindi mahihiya? And then, you guys fight each other? Malamang, hindi ko kailan naatrasan yung pangit na anak ni Tita Helen no? Hindi alam ni Lucian kung matatawa ba siya sa ugali ni Hazel o maiinis dahil sa mga sugat nito. Sinumbat ba naman sa akin lahat ng kinulong nila? Eh di sana, hindi nila ako kinuha sa nanay ko. Hirap sa kanila eh. Hindi nila alam na ako ang bumubuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Aray ko! Ay, pasensya ka na iya. Umirap si Hazel sa kawalan at agad na nilagyan ni Manang Penny ng band-aid ang lahat ng sugat ni Hazel. Napatingin naman si Hazel kay Lucian. Oh, bakit tumahimik ka? Bilib ka ba na kaya kong sabunutan ang anak ng Tita Helen ko? No, napasimangot si Hazel. But I was wondering, hindi mo ba talaga kilala ang mga magulang mo? Ichichika ko ba kung kilala ko? Napairap si Hazel at iritado naman na napatingin si Lucian sa kanya. Hindi ko kilala ang nanay-tatay ko dahil bata pa lang daw ako. Iniwan na ako sa Tita Helen ko. Umalis si Manang Penny at Nash sa harapan ni Hazel. Umupo naman si Lucian sa katapat na sofa. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga magulang ni Hazel at hahanap ng tiyempo para sabihin ng totoo. Tapos ayun, lumaki ako sa Tita Helen ko. Ewan ko ba, ang laki ng galit sa akin ng Tita Helen ko eh. Parang kasalanan ko pang akong nagpahirap sa kanila. Bumuntong hininga si Hazel at tinignan si Lucian. Pero seryoso, gusto ko makita ang nanay at tatay ko. Gusto ko lang naman malaman kung anong nararamdaman nila nung iniwan nila ako. What if they find you? Biglang tanong ni Lucian. Natigilan si Hazel at napatingin kay Lucian na seryosong nakatingin sa kanya. Eh di mas maganda. Napalunok si Hazel at nagbaba ng tingin. Gusto ko talaga silang makita eh. Promise hindi naman ako galit sa kanila dun sa ginawa nila sa akin. Gusto ko lang talaga na malaman kung bakit nila ako hinayaan na maghirap. Maybe because they don't want you to suffer? Nagtaas ng kilay si Lucian. Sus, pamilya kami. Kung magsasuffer man ako sa mga kamay nila, sisiguraduhin ko naman na aangat kami. Magtatrabaho ko. Pero teka nga, bakit ba pamilya kung pinag-uusapan nating dalawa? Bakit yung sayo? Ano bang kwento ng pamilya mo? Curious na curious kasi si Hazel sa yaman ni Lucian. Kada nakikita niya ang mukha ni Lucian, parang ang hirap-hirap nitong hawakan. Gwapo si Lucian, attractive, at higit sa lahat, malakas humatak ng babae. Ewan ni Hazel, parang nakatatandang kapatid niya kasi si Lucian. My father was a detective, while my mother was a retired actress. Big time naman palang magulang mo eh.
Ngumisi si Lucian at sumandal. Broken family kami. May asawa ng daddy ko habang si mommy naman, nag-asawa na rin. But they're on good terms. Hindi lang talaga nag-work ang relasyon nila. But my mom got pregnant. Oh, tapos? Pinanindigan yun ng daddy mo kahit wala na sila. Umayos ng paupo si Hazel at nakinig ng mabuti. Yes, my father and my mother talked. Sinabi ni daddy na responsibilidad niya ako at pumayag si daddy na akuin ako. But my mother never agreed. Mataas ang pride ng mami ko kaya naman umuwi kami ng Seattle. Tumangutang mo si Hazel. Swerte mo, buong pamilya mo. Kailan ko ba sila makikita? Mag-asawa tayo no? Dapat kilala kong mother-in-law ko. Napahawak si Lucian sa ulo dahil kahit kailan walang matino na usapan si Lucian at Hazel. Hindi tuloy alam ni Lucian kung papaanong sasabihin kay Hazel ang totoo tungkol sa mga magulang nito. I will talk to my mom. Kilala ka naman niya. Ngumisi si Hazel. Malamang, crush mo ba naman ako eh. Baka nga binida mo ng pagiging madaldal ko. What? Kunwari ka pa. Lagi mo akong pinapatingin sa mga guards mo. Iisipin ko na nga talagang crush mo ako eh. 24/7 ba naman ay bantay sarado ako sa'yo? Pangaasar ni Hazel. You're crazy. Napapailing na sabi ni Lucian bago ito tumayo. Go to your room and rest. May asikasuhin lang ako. Huwag mo nang i-deny, Lucian. Nung makita mo ako sa auction, alam kong nagandahan ka sa akin. Ngumisi si Lucian. Yeah, I like your red dress. Tumili si Hazel at natawa naman si Lucian bago naglakad papunta sa elevator. Natawa si Hazel at tumayo. Ngunit napansin ang isang puting papel sa ilalim ng upuan ni Lucian. Baka naiwan niya. Kinuha ni Hazel ang papel. Isa pala itong picture. Uy, sino kaya to? Ang cute naman. Napangiti si Hazel na makita ang isang batang baby sa picture. Nakatawa ito habang nakatingin sa camera. Hazel, did you? Napatingin si Hazel kay Lucian na nanlalaki ang mga mata at mabilis na nilakad ang distansya nila. Ay! Nagulat si Hazel sa biglang pagkuha ni Lucian ng picture. Bakit ba nagmamadali ka? Sobrang importante ba ng picture na yan? Confidential? Sorry naman, ang cute kasi. Napanguso si Hazel. Napalunok si Lucian. Yeah, it's very confidential. Sorry if I was too aggressive. Tinapik ni Hazel ang balikat ni Lucian at ngumiti. Wala yun. Ano bang pangalan yan? Sumilay ang ngisi sa labi ni Lucian at pinagmasdan si Hazel. Malalaman mo rin sa tamang pagkakataon. Kumunot ang noo ni Hazel at tinignan pang muli ang picture at natigilan. Teka, bakit parang kamukha ko? Kinabukasan ay maagang gumising si Hazel dahil sinabi ni Lucian na makikilala ni Hazel ang magulang ni Lucian. Excited na excited si Hazel na makita ang mga magulang nito. Kaya naman sa pagising niya ay naligo na agad siya at pumili ng isang violet na dress. Ayan, bagay na bagay sa akin ang kulay. Kinikilig na sabi ni Hazel. Pero bago ko suotin to, kailangan ko muna napuntahan ang puntod nila lolo't lola. Nakaugalian na ni Hazel na tuwing linggo ay pupuntahan niya ang puntod ng kanyang lolo at lola. Sa tuwing naiisip ni Hazel na mag-isa siya, sa kanyang lolo at lola niya inilalabas ang lahat. Pagkatapos na magbihis ni Hazel, ay lumabas na agad siya ng kwarto. Good morning po, ma'am. Good morning po. Umalis na po si Lucian? Opo, maaga raw po siya pero ang sabi niya, kay Nash niyo na lang po iutos lahat ng plano niyo ngayon. Tumango si Hazel. Salamat. Pwede palinis na rin po ng kwarto ko. Salamat po. Masayang bumaba si Hazel at dumiretso kagad sa lamesa kung saan nakahanda ng almusal niya. Kumain ka na, iha. Nagluto ako ng request mo. Daing na bangus, itlog at sinangag. Gumawa na rin ako ng toyo at kalamansi. The best ka talaga, manang. Kumain na po ba kayo? Mamaya pa kami pagkatapos mong kumain. Tumango si Hazel at mabilis na kumain. Ang balak niya ngayon ay bumisita sa kanyang lolo at lola. At pagkatapos ay pupunta ng salon. Pagkatapos ni Hazel kumain ay mabilis siyang lumabas at hinanap si Nash. Nash! Bakit po, ma'am? Nakita ni Hazel si Nash na nag-aayos ng kotse. Naglakad si Hazel papunta kay Nash.
Samahan mo naman ako. Pupuntahan ko kasi ang lolo't lola ko. Sige po, ngayon na po ba? Busy ka ba? Ngayon sanang gusto ko eh. Kalmadong sagot ni Hazel. Tumango si Nash. Handa ko lang po yung isang kotse. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin sila Nash at Hazel, sakay ng kotse. Dumaan muna sila sa isang flower shop. Nakarating sila kagad sa sementeryo at mabilis na bumaba si Hazel. Dala mga paboritong bulaklak ng kanyang lolo't lola. Dito ka na lang Nash, ako na lang sigurong pupunta ron. Sigurado ka po ba? Oo, baka rin magtagal ako eh. Diyan ka na lang, antayin mo na lang ako. Naglakad si Hazel habang dala ang dalawang bulaklak. Nakangiti pa si Hazel ngunit nawala ang ngiti niya nang makitang may ibang tao. Kumunot ang noon ni Hazel nang makita ang isang babae. Patawarin niyo ako. Hindi ko naman gusto na iwan ang anak ko. Kailangan ko siyang iwan para makapagtrabaho ako. Malaki ang kasalanan ko, Papa. Ha? Bulong ni Hazel. At kahit malapit si Hazel, hindi kalayuan sa babae ay hindi pa rin siya nito napapansin. Alam ko pong pagkukulang ko bilang ina sa kanya. Pero sana kapag nagkita kami masabi ko sa kanyang lahat-lahat. Hindi na napigilan ni Hazel ang tumikhim, dahilan para matigilan ng babae at mapatingin sa kanya. Sino ka po? Bakit nandito ka po sa harap ng puntod ng lolo't lola ko? Kunot ang noon ni Hazel. Natigilan ng babae at napatitig kay Hazel. Nakunot ang noon na napatingin sa kanya. At isa pa po, anong papang sinasabi mo? Isa ka rin po ba sa mga kapatid ng tita Helen ko? Hazel? Nanginginig ang boses ng babae. Ikaw na ba yan? Ha? Mas lalong hindi makapaniwala si Hazel. Bakit niyo ho ako kilala? Sino ho ba kayo? Ang laki-laki mo na. Ngumiti ang babae. Napakaganda mo rin. Mahinang natawa si Hazel. Alam ko pong maganda ako pero natatakot na po ako. Ang weird niyo na po. Natawa ang babae at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Pasensya ka na ha. Kamukha mo kasi ang anak ko. Nahihimigan ang pagpipigil sa boses ng babae. Ako si Harmony. At kamukha mo kasi ang anak ko eh. Dala lang siguro ng emosyon. Oh, maliit na ngumiti si Hazel. Isa rin po ba kayo sa 7 anak ni lolo't lola? Natawa si Harmony at emosyonal na nakatingin kay Hazel kahit suot nitong salamin. Oo, 5 ako sa magkakapatid. Ngayon lang tayo nagkita at masaya akong nakita ka. Masiglang napangiti si Hazel. Masaya rin po akong nakilala ka. Aalis na po ba kayo? Ngumiti at tumango si Harmony. Pero bago yun, pwede ba kitang mayakap? Tumango si Hazel at mabilis na niyakap ni Harmony ang anak. Napapikit si Harmony habang nakangiti naman si Hazel at tinatapik ang likod nito. Naghiwalay sila na may ngiti pa rin sa mga labi. See you around. Ngumiti si Harmony at mukhang nagmamadali pa itong umalis kahit gusto pang makilala ang anak. Okay po, see you. Ngumiti si Hazel at kumaway. Pinanood ni Hazel na maglakad si Harmony bago siya umupo. Nagkwento si Hazel sa mga nangyari sa kanya at paano niya nakilala si Lucian. Weird ng babae, lolo't lola. Pero paano niya kaya nalaman yung pangalan ko? Napapailing na lang si Hazel at biglang napatingin sa orasan. Ay shucks, lolo't lola, may lunch pa pala kami. Hala ka, nakalimutan ko ng oras. Mabilis na nagdasal si Hazel at agad na tumayo. Bye po muna lolo't lola, ano ba yan, anong oras na? Lakad at takbo ang ginawa ni Hazel bago makarating kay Nash. Nagmamadaling pumasok si Nash sa kotse at agad na sinabi ni Hazel ang sunod na pupuntahan nila. Umuwi sila ng mansyon dahil sa sobrang pagmamadali ni Hazel. Ano ba yan? Kailangan pa naman ay bongga ko roon. Bumaba kaagad si Hazel ng kotse at tumakbo papunta sa loob ng bahay. Oh, Lucian, saan ka nang galing? Sa sementeryo. At alam mo ba ang weird? Kilala ako ng babae kanina. Ha? Harmony ang pangalan niya. Maganda siya at magkasing tangkad lang kaming dalawa. Sabi niya anak daw siya nila lolo't lola. 5 sa magkakapatid. Ang galing nga no? Nakangiting sabi ni Hazel.
Natigilan naman si Lucian at napatingin kay Nash na umiiling. Pinaglandas ni Lucian ng kamay sa kanyang buhok bago maliit na ngumiti. Ito na rin siguro ang oras para kausapin si Hazel. Magalit man si Hazel, at least sinabi na niya. Hazel, can we talk? Ha? Ngayon na ba? Kailangan ko pang magbihis. Yes, I want to talk. Biglang tumunog ang cellphone ni Lucian. It's his boss. Wait for a second. Naglakad si Lucian sa malayo at agad na sinagot ang tawag. Sir? Harmony just met my daughter. Yes sir. What's your plan? Me and Harmony will be at your family's lunch. Your father invited me. Siguro, ito na rin ang oras para kausapin si Hazel at si Helen. Tumango si Lucian. Matagal na nilang plano ang makuha si Hazel sa kamay ni Helen. Simula sa pagtuklas ni Hazel sa auction ay kasama sa plano ni Lucian at ang kanyang tatay. Ang dahilan nito, natatakot silang magalit si Hazel dahil sa ginawa nila. That's for sure. After this, I will end my contract as your agent and I will definitely go back to Seattle. Kung hahanapin man ako ni Hazel, babalik ako para sa kanya. Marcus smiled. Thank you, Lucian. Lucian, ready na ako. Nakangiting bumaba si Hazel. Suot ang kanyang violet na bodycon dress. Napatingin si Lucian kay Hazel at natulala ng ilang saglit. Ang ganda ko ano? Nakatulala ka dyan. Napakurap si Lucian at napailing. Assuming. Natawa si Hazel ng malakas at itinuro si Lucian. Natututo ka na ng mga ganyan ha. Naku Lucian. Baka pagdating ng araw, gayahin mo ng pananalita ko. Bahala ka. Baka mamiss kita. Napailing na lang si Lucian at agad na naglakad palayo kay Hazel. Natawa lang si Hazel at mabilis na naglakad para sumunod kay Lucian. Gamit nila ang Ferrari ni Lucian na kulay itim. Nash, enjoy your vacation starting today. See you soon. Thank you sir. Yumukod si Nash at ngumiti. Enjoy. Inalalayan ni Lucian si Hazel pasakay sa kotse. Ngumiti si Hazel at pakiramdam niya. May kumiliti na naman sa kanyang tiyan. Tahimik na sumakay si Lucian sa kotse at agad na nagmaneho palabas ng mansyon. Magugustuhan kaya ako ng mamit daddy mo? I don't know. Ano ba namang klaseng sagot yan? Ngayon lang ako kinabahan sa itsura ko ah. Dati naman kapag humaharap ako sa mga foreigner, hindi ako conscious. What's with the foreigners? Paano lumaki ako na nakikipagkita ako sa mga foreigners? Ang tita Helen ko kasi, suki ng mga foreigner yun. Sakto naman na maganda ako kaya naisip ni tita na gawin akong business niya. Pero virgin pa ako no? Muntik nang mabitiwan ni Lucian ng manibela sa sinabi ni Hazel. Your mouth, Hazel. Saan mo gustong nakalagay? Sa bibig mo o sa... Tinignan ni Hazel ang gitna ng pantalon ni Lucian. Hazel? Natawa si Hazel ng malakas at umupo ng maayos. Ilang minuto lang ay nakarating sila sa isang restaurant na hugis barko ang itaas. Ang ganda naman! Tara na! Si Hazel pa mismo nagbukas ng pinto at nauna nang lumabas. Just wait Hazel! Napailing si Lucian at agad na sinundan si Hazel papunta sa loob. Namamangha na napatingin si Hazel sa mga paintings at iba pa. Hinawakan ni Lucian ang bewang ni Hazel at sabay silang umakyat sa itaas. Kinakabahan si Hazel na makita ang mga magulang ni Lucian. Ngunit pakiramdam ni Hazel, may iba pa bukod doon. Dad. Napunta ang lahat ng atensyon kila Hazel at Lucian. Napalunok si Hazel ngunit dumiretso ang tingin niya kay Harmony na nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Hazel ngunit ngumiti rin kaagad. This is Hazel, my wife. Hinawakan ni Lucian ang bewang ni Hazel. Haze, this is my family. Good evening po. Yumukod ng konti si Hazel bago nag-angat ng tingin. Ako po si Hazel de la Cruz. Hindi alam ni Hazel kung may nasabi ba siyang masama o nagkataon lang talaga na tumahimik silang lahat. Tumikhim ang daddy ni Lucian bago inimbitahan sila Hazel na umupo. Napalunok si Hazel at buti na lang magkatabi sila ni Lucian ng upuan. Kamusta iha? Ang mami ni Lucian. Okay naman po ko. Medyo kinakabahan lang pero carry na. Natawa si Hazel. Napatingin si Hazel kay Harmony at napasinghap.
Kayo po yung nakita ko sa puntod ng lolo't lola ko ah. Nandito rin po pala kayo? Tumawa si Harmony. Yes, ninang ako ni Lucian. Eto pala si Marcus, ang dati kong asawa. Tinuro nito ang isang lalaki na malamig ang tingin kay Hazel. Magandang gabi po. Tinignan ni Hazel isa-isa ang mukha ng pamilya ni Lucian. Ang magiging pamilya niya rin balang araw. Dumating ang mga pagkain at mangha na mangha si Hazel sa kung papaano mag-usap tungkol sa negosyo ang pamilya ni Lucian at sila Harmony. Walang magawa si Hazel kundi ang kumain at nakikitango kahit hindi naman alam ang pinag-uusapan. Ikaw Iha, nasaan ang mga magulang mo? Bakit hindi mo sila kasama rito? Malungkot na ngumiti si Hazel. Hindi ko po kilala kung sinong mga magulang ko eh. Lumaki lang po kasi ako sa tita Helen ko. Oh, that girl? Nanlaki ang mga mata ni Hazel. Kilala mo po ang tita Helen ko? Natahimik ang mami ni Lucian at ang buong pamilya. Kumunot ang noon ni Hazel at nakaramdam ng kakaiba. Kilala niyo po ang tita Helen ko? Ulit na tanong ni Hazel. Yes. May pag-aalangan sa mga mata ang mami ni Lucian. Client ko siya and tinakbo niya ang jewelries ko. Po? Gulat na sabi ni Hazel. Naku, pasensya na po kayo sa tita Helen ko. Nakakahiya. Awkward na ngumiti ang mami ni Lucian at tinignan si Harmony bago tinignan si Hazel. Ayos lang naman, kwintas lang naman yun. At isa pa, mas naging maganda naman ang business ko. Tumango si Hazel. Mahilig nga rin po akong gumawa ng mga kwintas eh. Kapag bored po ako o pagkatapos namin ni Tita Helen na kausapin ng mga foreigners, gumagawa po ako ng mga kwintas o kaya naman bracelets. Foreigners? Si Marcus na hindi napigilan ng bibig. Natawa si Hazel. Opo, binibenta po kasi ako ng Tita Helen ko sa mga foreigners. Dahil doon magkakapera kaming lahat. Tapos, 3 times a day na kaming kumakain. Gulat na napatingin ng pamilya ni Lucian kay Hazel na nakangiti. Hindi kailanman kinahiyan ni Hazel ang ginawa niya noon dahil kahit papano, umahon naman sila sa kahirapan. Hindi ko rin po siya masisisi kasi sa hirap ng buhay. Kahit ako po, isasangla ko na nga lang ang sarili ko para lang sa pagkain kesa matulog akong walang laman ng tiyan. Napatingin si Lucian kay Hazel na may munting ngiti, ngunit may awa sa mga mata. Mas lalong na-guilty si Lucian na hindi niya masabi ang totoo kay Hazel sa harap nito. Kain na po tayo. Masyado nang malalim ang pinag-uusapan natin eh. At baka malunod na tayong lahat. Tumawa si Hazel at kahit papano, naibsan ng kaba at lungkot sa kanyang dibdib. Inabot ni Marcus ang seafood kay Hazel. Nakahimay at wala ng balat. Ngumiti si Hazel at kumain habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Do you like crabs too? Tanong ni Marcus. Si Harmony naman ay nanonood sa kanila habang kumakain. Opo, paborito ko nga po yun eh. Natawa si Hazel at napansin ang kakaiba sa kanyang tiyan. Excuse me po muna. Tinignan ni Hazel si Lucian at agad na bumulong. Asan ang banyo? Oh, nasa ibaba. Pagbaba mo, turn left. Gusto mo ba samahan na kita? Hindi na, dito ka na lang muna. Ngumiti si Hazel. Excuse me po muna. Naglakad si Hazel at agad bumaba papunta sa banyo. Hindi mapangalanan ng saya sa kanyang mukha. Nag-retouch si Hazel pagkatapos niyang maghugas at magbanyo. Lumabas si Hazel habang dala ang pouch niya ngunit habang naglalakad ay narinig niya ang pinag-uusapan nila Lucian. Hindi ngayon. Hayaan na muna nating lumipas ang gabi na ito. Kailan pa natin sasabihin sa anak ko ang lahat, Ramon? Kapag galit na siya sa aming dalawa ni Marcus? Marcus said that we won't tell her until the night ends. But Dad, Hazel deserves the truth and deserve niyang malaman na nandito na ang mga magulang niya. Hinihintay ko lang ang go signal ni Sir Marcus dahil hindi na naghintay pa si Hazel at agad itong tumakbo papunta sa itaas. Gulat na napatingin lahat sa kanya. Anong kailangan kong malaman? Nanginginig ang boses ni Hazel. Lucian, anong kailangan kong malaman? Napatayo si Lucian, Marcus at Harmony. Bumuntong hininga si Lucian.
Let me explain. Magbibilang ako ng 1 hanggang 10, Lucian. Kalmado pa rin si Hazel kahit sasabog na siya sa frustration. Sir Marcus and Ma'am Harmony are your parents. Hindi ko nasabi sa'yo dahil ilang beses nagkaroon ng emergency. Natigilan si Hazel at napatingin kay Harmony na nakatakip ang bibig at sunod-sunod ang mga luha. Si Marcus naman, marahan ng tingin kay Hazel. Bakit kailangan mong itago sa akin, Lucian? Ang unang tanong ni Hazel. Magkasama tayo sa bahay. Marcus cleared his throat. It's my fault and Lucian is just our instrument para makilala ka namin. Natulala si Hazel at nanatiling nakatingin sa kanilang lahat. So alam mo, matagal na. Iritado at galit na tinignan ni Hazel si Lucian. Hindi siya makapaniwala na alam ni Lucian ang tungkol sa pamilya niya. Gusto mang magalit ni Hazel ay gusto niya rin namang malaman kung papaano at bakit ginawa ni Lucian ang itago sa kanyang totoo. Yes. Lucian stared at her gently. Hindi ko lang talaga kagad nasabi sa'yo dahil tuwing mag-uusap tayo, biglang nagkakaroon ng emergency. Pero sapat ba yun para hindi sabihin sa akin? Lucian naman, maraming pagkakataon, maraming oras. Kaya ba tinatanong mo ko kung papaano kung magkita kami ng mga magulang ko? Tumango si Lucian at mahinahon na tinignan si Hazel. Tumikhim si Marcus kaya napatingin doon si Hazel. Nanindig ang mga balahibo ni Hazel. Dahil sa wakas ay nakita niya na rin ang mga magulang niya. I'm sorry. Narinig ni Hazel ang mababang boses ni Lucian. Pagkatapos ay tinignan ni Lucian ang mga magulang ni Hazel. We're leaving, sir. Thank you for your service. Mamaya lang ay kukunin na namin lahat ng gamit ni Hazel. Ngumiti si Marcus at tinignan si Hazel. Kami na ang bahalang magpaliwanag sa'yo. Tumango si Hazel at iniwas ang paningin kay Lucian. Isa-isang umalis ang pamilya ni Lucian. Malungkot na ngumiti ang mami ni Lucian at pinisil ang balikat ni Hazel bago umalis. Masama ang loob ni Hazel kay Lucian, ngunit may parte sa kanya na naiintindihan niya kung bakit at papaanong nagawa ni Lucian na itago ang totoo. Hazel, bakit Lucian? Alam mo, gulong-gulo ko sa mga oras na to. Kaya please, umalis ka na. Kalmado na sabi ni Hazel. Tsaka na tayo mag-usap kapag maliwanag na sa akin. Right. Bumuntong hininga si Lucian at pilit na ngumiti. Bye Hazel. Umirap si Hazel at agad na umupo sa upuan. Marami siyang gustong malaman pero napatingin si Hazel kay Lucian na bumaba na ng hagdan. Tumayo si Hazel at mabilis na hinabol si Lucian. Hazel, gulat na tanong ni Lucian. Hinila ni Hazel ang polo ni Lucian at hinalikan nito sa labi. Napapikit si Lucian at hinawakan ang bewang ni Hazel. Walang pakialam sa mga taong nanonood sa kanila. Gumalaw ang labi ng bawat isa sa loob ng ilang segundo. Galit pa rin ako sa iyo Bulong ni Hazel habang hinihingal na nakatingin kay Lucian. Tumawa si Lucian at pinagmasdan si Hazel. Alam ko, see you when you see me. Si Nash nang bahala sa mga gamit mo. Bakas kay Lucian ang lungkot ngunit kailangan niya nang umuwi ng Seattle para ipagpatuloy ang trabaho. Umakyat si Hazel sa itaas at ngumiti sa mga magulang. Kaya naman pala kamukha niya si Harmony nung una silang magkita dahil ina niya pala ito. Tinignan ni Marcus si Hazel bago ito ngumiti. Masaya akong makita kang muli Hazel. Sa tagal ng panahon na nagtago kami sa iyo ay buong akala ko hindi ka na namin makikita. Mahinahon na sabi ni Marcus. Saan mo ba gustong pag-usapan ng lahat? Mas mabuting sa bahay ko na lang Marcus. Si Harmony ang nagsalita at marahan na hinawakan ang kamay ni Hazel. Doon tayo mag-usap sa bahay at itanong mo lahat ng gusto mo, okay? Walang lumalabas na salita kay Hazel dahil masyado siyang na-overwhelmed sa mga bagay-bagay. Sabay silang lumabas ng restaurant at agad na sumakay si Hazel sa kotse ni Marcus. Hindi alam ni Hazel kung bakit kinakabahan siya o nalulungkot na hindi niya na makikita pa si Lucian. May gusto ka bang i-order na food? Tanong ni Harmony.
Hindi ka kumain kanina. Busog pa ho ako. Tinignan ni Hazel ang bintana. Tumango si Harmony at nagkatinginan sila ni Marcus bago bumuntong hininga ng sabay. Nakarating sila sa mansyon ni Harmony na kung saan nandoon ang asawa nito at 2 anak. Bumaba si Hazel ng kotse. Doon tayo sa loob. Naglakad agad si Harmony sa loob ng mansyon at nahuli silang 2 ni Marcus. Gabriel, nandito na si Hazel. Napatingin si Hazel sa isang lalaki na hindi nalalayo sa edad ni Marcus. Tumango ito at maliit na ngumiti si Hazel bago umupo. Maiwan ko muna kayo. Tinignan ni Gabriel si Marcus. Magandang gabi, Marcus. Tumango si Marcus at pinanood ni Hazel ang pag-akyat ni Gabriel sa itaas. Bago pa man magsalita si Hazel, ay naunahan na siya ni Marcus. Matagal na naming alam kung nasan ka pero hindi kami binigyan ng pagkakataon ni Helena. Lapitan ka. Kinuha ka niya sa amin ng bagong panganak ka pa lamang at pinalitan niya ng bagong sanggol ang anak namin ng mami mo. Nagkasakit si Harmony na kailangan naming dalhin sa ibang bansa para sa therapy. Si Tita Helen? Kumunot ang noon ni Hazel. Si Helen ang dahilan kung bakit wala ka sa poder ko, anak. Si Harmony sa mahinahon na boses. Sinubukan namin siyang pakiusapan na ibalik ka sa akin pero dinedenay niya hanggang sa nawalan na ako ng pag-asa para makita ka. That's the time na kailangan namin ng tao para hanapin ka. And it was Lucian. Natigilan si Hazel at seryosong tinignan sila Marcus at Harmony. Nag-inquire kami kay Lucian na hanapin ka at nung nakapag-usap kami, sinabi niyang tutulungan niya kami. He's from Seattle at isa siyang agent doon na pwedeng i-hire. Simula nung nagkita kayo ng foreigner sa restaurant kasama si Helen, ay doon nagsimula ang plano ni Lucian na papuntahin ka sa auction. Ngumisi si Marcus ngunit nawala yon at biglang sumeryoso. Binili ka ni Lucian at pera namin ang binayad niya sa auction. Ngunit pera ni Lucian ang ginamit niya para sa mga pangangailangan mo at mga luho na gusto mo. Napalunok si Hazel. It was Lucian all along. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hazel dahil naalala niya ang masakit na salitang binitawan niya kanina sa restaurant. Si Lucian lahat ang gumawa ng paraan. Si Lucian ang tumulong sa amin para hanapin ka. Ang pagpunta ni Harmony sa Puntod ay kasama sa plano para makita ka namin ng malapitan. Gusto ni Helen na kunin kang muli sa amin para pahirapan kami. Ngunit pinigilan yun ni Lucian. Naglabas ng pera si Lucian para tigilan ka ni Helen. Nanlaki ang mga mata ni Hazel at napatakip sa kanyang bibig. Kaya ba hindi na tinatawagan si Hazel ng kanyang tita Helen? Naiintindihan ko ang galit mo kay Helen, anak. Pero may pagkukulang din kami. Sa amin ka magalit dahil napabayaan ka namin. Sa amin mo lahat ibuhos lahat ng galit mo. Hindi. Umiling si Hazel. Sobrang tagal ko na po kayong hinahanap. Gustong-gusto ko pong magsumbong sa inyo dahil sa ginagawa ng tita Helen ko. Pero naisip ko na wala po kayo. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Harmony. Inalalayan kagad siya ni Marcus na tahimik na nakikinig kay Hazel. Gusto ko lang naman pong malaman kung anong pakiramdam na iniwan niyo po ako nung bata pa ako. Suminghap si Hazel. Gustong-gusto ko pong magalit pero gusto ko rin pong marinig ang lahat mula sa inyo. Pinagkaitan ako ng magulang, binibenta sa kung sino-sino at pinahihirapan ako ni Tita Helen. Hindi po ako nagrereklamo dahil alam kong may totoong magulang akong uuwihan pagkatapos. Tumulo ang luha sa pisngi ni Hazel. Hinawakan ni Harmony ang kamay ni Hazel at umiling. Wala kang kasalanan, Hazel. Hindi mo kailanman naging kasalanan. Kami ang may pagkakamali rito. Kami dapat ang sisihin mo. Si Tita Helen. Siya dapat nating sisihin. Naging matalim ang tingin ni Hazel kay Harmony. Bagay na ikinatakot ni Harmony sa anak. Pupuntahan ko po si Tita Helen. Hindi ko palalampasin to dahil marami na akong pinalampas noon. Sasama kami. Tumayo si Harmony at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ka nag-iisa, Hazel. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ngumiti si Harmony. Sasamahan ka namin. Hazel smiled. It's payback time.
Pinuntahan ni Hazel ang bahay ng kanyang tita Helen. Sa dami ng kasalanan ni Helen kay Hazel, hindi siguro mapapatawad ni Hazel ang kanyang tita Helen. Magulang na niya ang usapan kaya naman handa si Hazel na makipagsabunutan o suntukan para sa kanyang mga magulang. Tita Helen! Malakas na sigaw ni Hazel sa labas ng gate. Tita Helen, lumabas ka riyan! Hindi makapaghintay si Hazel na makita ang tita Helen niya. Sa likod ni Hazel ay ang kanyang mga magulang na kalmadong nakatingin sa kanya. Kinalampag ni Hazel ang gate ng pinto. Walang pakialam kung magising ang mga kapitbahay. Ano ba yung ingay na yan? Bumukas ang pinto ng bahay ni Helen. Hazel, this oras ng gabi, ano bang kailangan mo? Lintik na babaitang to. Ikaw ang kailangan ko, tita Helen. Alam ko ng totoo. Alam ko na kung bakit pinagbabawalan mo kung kilalanin ng mga magulang ko. Galit na sigaw ni Hazel. Ano bang pinagsasasabi mo? Buksan mong gate na makapag-usap tayo. Bilis! Sigaw ni Hazel at kinalampag ang gate. Mabilis na binuksan ni Helen ang gate ng pinto at agad na pumasok si Hazel na galit na nakatingin sa kanya. Ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi ko nakita ang mga magulang ko. Pinagkaitan mo ko ng kasiyahan, tita Helen. All this time hinahanap ako ng mga magulang ko. Ikaw ang dahilan kung bakit sa loob ng maraming taon, akala ko pinabayaan na ako ng magulang ko. Totoo namang pinabayaan ka nila. Hindi mo ba nakikita? Nasaan ba sila noong mga panahon na may sakit ka? Nung inaapoy ka ng lagnat? Ginapang ko ang gastusin mo, Hazel. Ang lakas mong sumbatan ako. Dahil hindi mo sila hinayaang lumapit sa akin. Buong lakas na sigaw ni Hazel. Hindi mo sila hinayaang magpakaina at ama sa akin. Isusumbat ko sa iyo lahat dahil kasalanan mo ang lahat-lahat. Ang kapal naman ng mukha mo. Napatingin si Hazel kay May na bagong gising. Naglakad si May papunta sa gilid ni Helen. Hindi pa ba sapat sa iyo na inalagaan ka namin? Hindi nga ako nagreklamo na pabigat ka sa bahay na to na lahat ng gusto mo dapat, binibili namin. So lumabas din ang totoo. Tumawa si Hazel at natigilan si May. Na ang iniisip nyo ay pabigat ako sa pamilya na to. Na simula sa umpisa, ako naman ang nagtaguyod sa inyong lahat. Nakapag-aral ka, di ba, May? Ako ang nagpaaral sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Galit na galit si Hazel habang nakatingin sa kanilang tatlo. At ikaw? Tinuro ni Hazel ang asawa ni Helen. Ikaw na puro upo at tulog lang ang inaatupag. Nagreklamo ba ako? Kapal ng mukha mong gawin akong ama ng mag-ina mo. Inasa mo sa akin lahat ng gawain ng isang ama. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hazel. Mula bata hanggang ngayon, sinusunod kita. Sinunod ko lahat ng gusto mong. Lintik ka. Napayuko ang asawa ni Helen at napasinghap naman ang mga magulang ni Hazel. Kapal ng mukha niyong magsaya pagkatapos kayong bigyan ng pera ng asawa ko. Sigaw ni Hazel at tinulak-tulak si May at Helen. Ang kakapal na mukha niyong namnamin ng pera ng asawa ko? Ano ba? Malakas na tinulak ni May si Hazel. Ang kapal na mukha mo, Hazel Sobrang kapal na mukha mo. Hindi ko akalain na darating ka sa punto na isusumbat mo sa amin ang lahat. Hinawakan ni May ang braso ni Hazel. Wala kang alam sa kung anong hirap namin sa'yo. Bitawan mo ako, May. Kung ayaw mong ingudgud kita ngayon sa pader, subukan mo. Sumigaw si May at hinawakan si Hazel. Kaya mabilis na naalerto si Hazel at hinawakan ng kamay ni May. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo, Hazel. Gustong gusto kitang patayin. Wala ka na nga naitulong sa amin, ganyan pang ugali mo. Nakakahiya ka, May. Sinabunutan rin ni Hazel si May. Bubuka ka lang kung kailan mo gusto. Palibasa bobo ka kaya niinggit ka dahil hindi ka magugustuhan. Tama na, Hazel. Umawat kagad sila Marcus at Harmony sa anak na si Hazel. Gulat na napatingin si Helen kay Harmony at Marcus. Isa-isang dumating ang mga pulis kasama si Nash. Hinihingal na tinignan ni Hazel si Helen. Oo, kasama ko ang pamilya ko, Tita Helen. Ang pamilyang pinagkait mo sa akin sa loob ng maraming taon. Umiling si Hazel. Sa presinto na lang tayo mag-usap-usap. Hazel! Sigaw ni Helen. Magpapaliwanag kami. Hindi mo naman kailangang gawin to Sa una mong pamilya. Tumalikod si Hazel at sumakay sa kotse. Tinawagan niya si Lucian para sabihin na ibabalik ni Hazel ang pera na ibinigay niya kay Helen.
Ilang ring na pero hindi man lang sumasagot si Lucian. Bakit hindi ka sumasagot? Iritadong bulong ni Hazel. Sinubukan ulit ni Hazel ngunit biglang hindi na ma-reach out. Bumuntong hininga si Hazel at tinext si Lucian ng ilang beses. Hindi alam ni Hazel kung bakit kinakabahan siya sa mga oras na ito. Ngunit nang makita si Nash, nagmamadaling bumaba si Hazel. Nash! Tumakbo si Hazel. Nasa si Lucian? Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Malikot ang mga mata ni Nash. Hindi ko po alam, ma'am. Nash, sinasabi ko sa'yo ha. Seryosong tinignan ni Hazel si Nash. Hindi mo gugustuhin na magalit ako sa'yo o mawalan ka ng trabaho. Sasabihin mo. Nasa airport si Sir Lucian. Uuwi na po siya sa Seattle dahil tapos na po ang misyon niya sa inyo. Ano? Nanlalaki ang mga mata ni Hazel. Dalhin mo ako sa kanya, bilis! Sumakay si Hazel sa kotse ni Nash at agad na sumakay si Nash. Ilang beses na tinawagan ni Hazel si Lucian. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Hazel dahil iisipin niyang aalis si Lucian. Hindi yata niya kakayanin. Panay ang tingin ni Hazel sa kanyang cellphone. Bilis, Nash! Sigaw ni Hazel. Kailangan ko siyang maabutan. Nakarating kagad sa airport si Nash at Hazel. Hindi pa nakapag-park ng maayos ay lumabas na si Hazel dalang cellphone niya. Hinubad ni Hazel ang heels niya at mabilis na tumakbo, papunta sa loob. Lucian! Lucian! Sigaw ni Hazel at panay ang sulyap sa kaliwat kanan. Lucian! Huwag mo naman akong iwan! Tumakbo si Hazel sa kung saan at tinignan ng screen. Ilang minuto na lang ay biyahe na papuntang Seattle. Nawala ng pag-asa si Hazel nang makitang papalipad na ang eroplano na sigurado si Hazel na siyang sasakyan ni Lucian. Ang daya-daya mo, Lucian! Napaupo si Hazel. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Masama ang loob, oo. Parang baliw na kausap ni Hazel ang sarili. Pero kung yun naman talagang gusto mo, susundan kita. Really? Oo, susundan kita kahit saan ka. Nanlaki ang mga mata ni Hazel at napatingin sa kanyang likod. At doon niya nakita si Lucian na nakatayo habang hawak ang maleta. Tumayo kagad si Hazel at sinunggaban ng yakap si Lucian. Lucian! Umiiyak na sigaw ni Hazel. Ngayon lang siya umiyak ng ganito. Akala ko, iiwan mo na ako eh. Natawa si Lucian at niyakap si Hazel. Binaon ni Lucian ang mukha sa batok ni Hazel. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Lucian habang yakap-yakap si Hazel ng mahigpit. Akala ko iiwanan mo na ako. Pero kahit ganon, alam mo susundan kita. Hindi ako papayag na. Shh! Andito na ako. Tinignan ni Hazel si Lucian at tumawa habang umiiyak. Pinunasan ni Lucian ang magkabilang pisngi ni Hazel. Huwag mo kong iiwan ha. Kung gusto mo magiging good girl na ako, yun ang gagawin ko, huwag ka lang umalis. Ngumiti si Lucian at pinagmasdan lang si Hazel na humihikbi pa. Wala na sila Tita Helen. Paliwanag ni Hazel. Kaya please, ibabalik ko ang pera mo. Handa akong gawin ng lahat, Lucian. Huwag ka lang umalis. Sobrang importante. Napangiti si Lucian. Hindi ko rin ata kayang mawala ka sa tabi ko. Ngumiti si Hazel. Please, Lucian, totohanin na natin ang kasal. Mas lalong napangiti si Lucian at tumango ng ilang beses. Then, let's make it real. Bulong ni Lucian at hinagka ng labi ni Hazel. Let's get married in Seattle. Ngumiti si Hazel at hinalikan pabalik si Lucian. Okay Lucian. And they both married in Seattle. They both deserve the happy ending. After all the struggles, their love remains unbreakable and fiercer. Wakas.